Naniniwala ang ilang mambabatas na si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ang pinakamalakas na pwedeng ipantapat kay Vice President Sara Duterte na nag-anunsyo na ng kanyang intensyon tumakbo sa pagkapangulo. Si Robredo, makakasama bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa Naga para inspeksyonin ng Oplan kontra Baha roon. Yung unang balita, si Ian Cruz. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa maagang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte para tumakbong presidente, nabuo ang iba't ibang senaryo na posibleng mga kandidato at tambalan sa eleksyon 2028 at lumutang na ngayon ang pangalan ni dating Vice President Leni Robredo. Ako, as far as I'm concerned, the strongest candidate na may chance to beat the Vice President Sara is Vice President Leni. Ano to, sir? You're bent on pursuing her or convincing her talaga? Yeah, of course. She's the strongest. So, for the country, she must run. Ayon kay Erice, wala raw kasing bahid ng korupsyon si Robredo. Si Robredo rin ang binanggit ni Senador Erwin Tulfo na pantapat kay Duterte sa eleksyon. Dapat Leni Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. Sinabi ng Malacanang na tiyempong magkikita sa Sabado sina Pangulong Marcos at Robredo na ngayon mayor ng Naga City, kaugnay ng Oplan kontra Baha roon. Nag-post din si Robredo na ininspeksyonan niya ang pupuntahang lugar ng Pangulo para bisitahin ang flood control efforts ng gobyerno. Tanong kay Palace Press Officer Claire Castro, may pag-uusapan pa bang iba ang Pangulo at si Robredo? Yan ang abangan nyo. Yun lang po ang ating yun lang po ang binigay na impormasyon dahil nga po ang pinasisimulan nga po ng Pangulo itong Oplan kontra Baha at isa sa mga lugar na kanyang pinatutukan ay ang Naga City. So, yun lamang po. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin. Napo na rin na nakasuot si Castro ng pink ang kulay ng kampanya ni Robredo noon. Nice. That signals na nililigawan talaga ng administrasyon si dating Vice President Leni Robredo. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po. Matatandaang noong Oktubre 2024, nagkaharap na rin sina Marcos at Robredo sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena. Tinawag pa ito ni Pangulong Marcos na political reconciliation matapos maging magkatunggali noong eleksyon 2022. Sa mga nag-iisip kung may nabubuo bang alyansa, sabi ni Castro, Wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa pangangampanya o kung sino man ang magiging kandidato sa 2028. Hindi pa po kasi panahon ngayon, napakaaga po pa kasi. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ni Robredo sa mga usaping ito. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.